Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens, mga lolo at lola. Sa araw na ito ay ipapahayag ko at ibabalita ko ang magaganap na payout sa June 12, 2025 and that is Independence Day. Kahit na Independence Day ay meron pa rin tayong magaganap na payout dahil ang pagsiservisyo po para sa ating mga senior citizens ay hindi po matapos-tapos. Kaya naman sa araw na ito ay malalaman ninyo ang mga lugar kung saan may magaganap po na payout. Anong oras po ba magaganap ang inyong payout at saan po ang payout venue. Kasali na rin inyong malalaman ang mga requirements at dagdag kaalaman na inyong dapat gawin patungkol po sa magaganap na payout. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension June 12, 2025 payout schedule. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na patungkol sa ating mga senior citizens, na malaman mo ang mga payouts, benefits, at ano pa ang mga updates sa kanilang makukuha na bigay ng ating gobyerno, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw po akong nag-upload at ipinapaalam ko ano yung dapat na malaman ng ating mga senior citizens. At kung nais mo na maging updated sa mga videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon, hindi na natin papapatagalin na pag-uusapan ang content na ito. Halika na ating pag-uusapan. Ang unang lugar na ating pag-uusapan na may magaganap na payout sa social pension for indigent pensioners ay ang lugar ng Davao de Oro sa Moncayo. Dahil sa June 12, 2025, may magaganap po na payout sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay San Isidro at sa mga unclaimed or hindi mga nakuha na mga pensyon ay pwede na po ninyo makuha sa June 12. At meron pong 132 na mga pensioners na expected na kunin po at magaganap po ang inyong payout sa Women Activity Center. Ang pangalawa sa ating listahan na may magaganap na payout sa June 12, 2025 ay ang lalawigan ng Rizal sa bayan ng Montalban. Ito po yung mga magpi-payout. Sa Barangay San Jose Area 1 and 2, ang inyo pong payout venue ay magaganap po sa Litex Village Covered Court. San Jose Area 3 sa NTA Relocation Covered Court. San Jose Area 4 and 5 sa Phase 1B Kasiglahan Covered Court. San Jose Area 6 Phase 1F Suburban Covered Court magaganap. Ang sunod na pag-uusapan natin lugar ay ang probinsya ng Cagayan sa munisipalidad ng Piat. Sa June 12, 2025, ito po yung mga schedule ng mga barangay. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, ang Barangay Apayao na may 111 pensioners at magaganap po ang inyong payout sa Villarino Barangay Hall. Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Barangay Villarino na may 94 pensioners at magaganap po ang inyong payout sa Villarino Barangay Hall. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, ang payout sa Minanga na may 113 pensioners at ang payout po ay magaganap sa Minanga Barangay Hall. Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Barangay Kalawagan na may 90 pensioners at magaganap po ang inyong payout sa Minanga or Minanga Barangay Hall. Sa Poblacion 1, alauna hanggang alas 3 ng hapon na may 144 pensioners, ang payout po ay magaganap sa Orange Building, Poblacion 1. Sa alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang Poblacion 2 na may 123 pensioners at magaganap po ang inyong payout sa Bliss Basketball Court, Poblacion 2. Sa lahat po ng senior citizens sa Barangay Poblacion, sa June 12, 2025, may magaganap po na payout sa Barangay Poblacion Gym po kayo pupunta. So far, yun lamang po ang mga lugar na magpi-payout bukas. Sa kadahilanan siguro na holiday bukas, medyo konti lang po yung mga barangay na magpi-payout. But
Sa susunod na araw, expect kayo na marami namang mga lugar na aking i-mention sa aking vlog na magpi-payout. At yun po ang kumpletong detalye sa lugar, oras at payout venue na dapat ninyong malaman. At sa mga nagtatanong sa akin, sir, bakit wala pa po ang aming lugar na mention niyo po na magpi-payout? Ano po yung pwede namin gawin? Ang pwede niyo pong gawin ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin ang status ng inyong social pension for indigent pensioners. Nang sa gayon ay meron kayong idea kailan at saan po ang magaganap ang inyong payout. Ang akin naman po ay binibigay ko lamang kung ano yung mga na-research ko dito sa online para ipabatid natin sa ating mga kababayan na laging nanonood sa ating vlog at pinapanood kung ano yung update ng social pension for indigent pensioners. At hindi ko naman ipinagkait na ibibigay ko talaga ang tama at eksaktong detalye patungkol po sa payout na magaganap po sa araw-araw na aking vinavlog. At sa mga nagtatanong kung ano mga requirements, ito na po ang kumpletong detalye sa requirements na dapat yung i-ready. Pakinggan. Dokumento na gagamitin sa pagkuha ng pensyon. Kung senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo.
lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala po, dahil laganap po ang monkeypox ngayon sa ating bansa, kinakailangan po tayo maging safe. Sa anong pamaraan po tayo maging safe dapat? Una, kinakailangan mag-wear po tayo ng face mask dahil po mapasa po ang mga sakit and let's be safe. Pangalawa, magdala tayo ng sariling alcohol at mag-social distancing po tayo. And kinakailangan po na uminom kayo ng gamot kung kinakailangan, kung mayroon kayong maintenance. At sumunod po sa mga alituntunin sa payout at kinakailangan din na pumunta lamang sa araw ng iyong pong payout. Huwag po kayo mag-advance or huwag po kayo magbakasakali. Kung nalaman nyo na po ang inyong pangalan, nalaman nyo na po lahat ng mga detalye patungkol sa inyong payout, doon na po kayo pupunta. O magdala po kayo ng baon, ng pagkain, gamot at sarili nyong ballpen para po mas madali po gawa nyo po ang dapat nyong gawin. And nasanay marami kayong nakuhang idea o kalaman or aral sa ating content ngayong araw. At ako po ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsusuporta at pagpanood ng aking mga vlogs dito sa YouTube. And congratulations po sa lahat ng ating mga senior citizens na makakakuha ng anong tawag dito, pension bukas. And hanggang sa muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Bye-bye and God bless.